ipakita lang na napakabigat po ng ebidensya na yon because in that same year, only 3.5 million was declared by the Chief Justice. Mukhang nagiging evasive yung taga PS Bank. May possibility ba na magsama-sama ang records ng peso and dollar account ng isang tao? Well, kung titignan po natin yung line of questioning po ni Senator Enrile at sinagot po ng presidente ng bangko, pwedeng mangyari At kaya nga sinabi po ni Senate President Enrile, diyan kayo nagkamali na pinagsama ninyo, no? So, depende rin talaga sa practice ng bawat bangko 'yan. Kung sila po ay kinokommingle nila sa isang dokumento ang bawat peso and dollar account, nasa kanila po 'yan. Siguro I'm sorry, Ed, meron pa? Sige po. Sorry po, pasensyahan. Alam nyo, hindi lang muka, but the witnesses of PS Bank are very, very evasive. Talagang umiiwas po sila sa mga pagtatanong. Kung pwede po nilang sabihin sa bawat tanong ay kukonsulta sa abogado. Opo, malinaw po para sa amin na nagkakaroon ng evasion. Now, what strikes us is that yung dati pa pong pinakita, sinabi na po kanina natin ng ating pong abogado, sinabi na po that Annex A or this particular annex which was attached doon sa ating supplemental request for the subpoena, nakita na po ito ng bank president. Ipinakita po sa kanya bago po siya magpakita dito sa Senado so that he could examine. So, hindi po ito nakita niya for the first time na sasabihin niya, can I examine it? Because pinakita po sa kanya at kundi po had all the time in the world to examine it and to say, on the very first day that he was called here, he could have said, peke po ito, hindi po ito totoo. Nadinig ko ba natin sinabi nila yon? Never did. They brought out all the documents pertaining to the peso accounts. They brought out all the other matters pertaining to the ending balance, but never did they talk about that the document was fake. Inyo pong napanood ang bahagi ng press briefing na isinasagawa ng prosecution team. Kasama natin pa rin ang ating legal analyst, legal expert, Attorney Joey at Senator Judge Antonio Trillanes. Magandang hapon po, sir. Magandang hapon po sa inyo lahat. Senator Trillanes, kanina po ay, unahin ko na yung kahapon, naghain po ng petition, sa supplemental petition dito sa Korte Suprema si Chief Justice Corona tungkol daw dun sa perceived na hindi pagiging neutral ng ilan sa mga senator judges. Ano po ang masasabi niyo dito? Sa akin, that is his opinion, and that is his right. Ngayon, titignan natin how the Supreme Court will respond to that petition. Ngayon, kung magbibigay ho sila ulit ng TRO, then pakikinggan ko ulit kung ano man yung justification ng mga kasama ko sa Senado. Senator Trillanes, puntahan naman natin yung today. Nakita nga natin na kahit ang prosecution o depensa ay hindi masyado nakapagtanong o sa mga witnesses at hurtila nagmumula doon sa senator judges. Ano pong na-achieve ng Senado ngayong araw dito sa impeachment? Wala. Alam nyo, sa totoo lang, itong the past few days, pang-committee hearing ho ito Kasi they're trying to find out kung may ginawang mali yung prosecution. So, ibang venue yan. Ito kasing paglilitis na to kay Chief Justice Renato Corona. I understand, importante yan for them, yung violation ng bank secrecy. Totoo yan, kailangan yung integrity ng ating banking system ma-maintain, pero this is not the right venue. Doon yan sa committee hearing gawin, or kung may solid evidence, let somebody else, the DOJ or whoever, file the necessary charges. Pero we're wasting everybody's time here. I'm waiting for the turn of the defense to explain kung bakit merong 32 million doon sa peso accounts niya
at 3.5 million lang yung nasa salin niya. That's where I'm at as a judge. Pero Senator Judge Trillanes, meron pong move, kung sakasakali pong mapatunayan na peke itong mga dokumento, may move po na ma-strike out lahat ng testimonya concerning the bank documents. Paano po yun? As Senator Judge, narinig nyo na po, nakita nyo na po yung mga ebidensya. Sila, they can switch it off kung kaya nila, no? Kung their brains can work that way, but not to me, no? Nakita ko na yan eh. And ang parte sa pinagbabasihan ko is the moral fitness. Kaya nga, early on, di ba, sinabi ko, yung acts covered, yung acts committed niya even before siya naging Associate Justice ng Supreme Court, counted sa akin yun. Kasi moral fitness yung pinagbabasihan natin. And itong aking analogy yung Chief Justice, parang Pope yan sa Catholic Church. Both of us can be Catholics, pero iba yung standard niya. Hindi siya, kunyari, if ako makitang nagbabasa ng, let's say, kung ano, adult magazines, I can be at least forgiven. Hindi naman scandal yan, pero kung yung Pope, nakita nagbabasa ng adult magazine, kailangan mong palitan na yun as Pope. So, yun yun yung standards na hinahanap natin. Kaya, sa akin, I will not suddenly just switch off or erase yung mga nakita ko na. Hindi na pwede mangyari yun. Senator Trillanes, naging tanungan na naman yung ng defense kanina, yung pagtatanong ng mga senator judges at pagsusubpina. Ano sa tingin niyo ba yung borderline o ano yung mga pamantayan na dapat ginagawa or conduct ng isang senator judge while they're inside the Senate floor? Dun sa rules namin, klaro, everybody must observe political neutrality. That's it. Walang prohibition against the questions or the kind of questions, whether it benefits the prosecution or defense. Wala yon. It doesn't equate to partiality or a violation of the rules. Wala hong ganon. So, kaya nga ako naman, hindi ako pala tanong sa mga testigo. I just make manifestations based on the issues or the decisions of the court. Senator Trillanes, nagtanong din po si Justice Cuevas at sinabi niya, paano po yung mga ebidensya na pinapasubpina mismo ng mga senator judges? Sa inyo pong opinion, okay lang po ba yun na nagpapasubpina ang mga senator judges ng mga dokumento? Yes, kasi una-una, hindi yan violation ng rules. And sa amin, in order for us to decide based on the whole information, kailangan namin ma-fill in yung gaps. And hindi lang naman ito para sa prosecution. Pag turn na nung depensa, we as long as we apply the same standard, then wala tayong problema doon. Senator Trillanes, sa tingin niyo po ba na nadala yung question tungkol dun sa all cases of impeachment, which was akin to what happened during the ERAP impeachment case, at doon sa pag-cooperate ng PS Bank executive, ng president at ng branch manager. Sa tingin nyo ba, pag sinabing all cases of impeachment, it means that may utmost cooperation kaagad or kailangan one by one isubpina, one by one ibigay o sabihin pa? Sa akin naman, for them to be guided, kailangan naman namin bigyan ng subpina na order. They can't just voluntarily give out what is not asked of them. Pero itong nire-request na subpina na all accounts, peso accounts in the name of Chief Justice Renato Corona, dapat lahat na yon. Wala nang technicalities yon, whether it's time deposit o kung ano mang other instruments of the bank, dapat ibibigay na nila yon. Yun yung aming subpina Maraming salamat po, Senator Antonio Trillanes. Samantala, tunguhan naman po natin ang ating kasamang si Ralph Rivas mula sa labas ng Senado. Ralph? Yes, Cathy Gio, kung yun nga, kahapon kung ano ang ikinabilis ng trial ay yun naman ang ikinabagal this time around. Kung mapapansin natin sa mga social networking sites, kung magmo-monitor tayo sa mga sentimento ng mga sumusubaybay nitong impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona, ay tila na dismaya sila ngayong araw, partikular na sa pagiging mabagal nga ang usad nitong trial. At
kung matatandaan natin, it was 2 weeks ago, if I can remember, na it was lead prosecutor Representative Neil Tupas who said na tatapusin na nga nila itong Article 2, but here comes day 18 at nandito pa rin tayo sa Article 2. At isa pa sa nagpadismaya sa ating mga tagapagsubaybay ay ang pagdwell na masyado na matagal regarding sa authenticity ng mga dokumentong inilatag ng prosekusyon. At on another matter, but still in relation to the social networking sites na information na nakakalap natin ay ang mayroon umanong second family, itong si Chief Justice Renato Corona, at mayroon pa itong separate account na amounting 200 million pesos, more or less sa sustento ng pamilya. But then again, ayaw na itong patulan ng depensa. Ayon pa kay Attorney Tranquil Salvador ay wala itong bearing sa kaso. At hindi na nila papatulan ito at pampagulo lamang ito sa impeachment trial na nangyayari ngayon. At which brings me to a final point for this day, na dapat ay maging responsable na ang media, at the same time maging masiyasat ang ating mga tagapanood kung ano nga bang impormasyon ang dapat nating i-ingest o ano ang dapat isantabi. At yan ang pinakamahuling balita mula dito sa labas ng Senado. Cathy, Gio? Maraming salamat, Ralph Rivas. Samantala, tunghayan po natin yung mga highlights ng Day 18 ng paglilitis. Nagsimula po ang araw sa mga tanong ukol sa pag-take in as evidence ng documents ukol doon sa fake documents na ina-assert nga po ng PS Bank Management na napatanong si Senator Loren Legarda na how should we take the testimony vis-a-vis the fake documents that are present. At kung saan, marami rin nagtanong ng mga minor and major questions regarding these things. At nagsabi rin si Presiding Officer, Senate President Juan Ponce Enrile, na duty ng party seeking assistance ng Korte to make sure that the request is valid in every respect. On the other side of the coin, the court assumes good faith in any request made by both parties. They cannot pass the buck to this court. Ito yung tungkol sa issue nitong mga peking umanong dokumento. At may kumikita rin natin na pinabalik na nga po bilang testigo ang manager ng PS Bank Katipunan Branch na kung saan sinasabi nga nila na the documents have not yet been thoroughly examined at nagkaroon ng clarificatory questions from the credibility of the witness na tinanong ni Senator Jinggoy ukol sa mga relatives nitong PS Bank manager na si Ms. Tiongson at hanggang doon sa mismong pagsusulat ng mga entries doon sa PS Bank documents tulad ng letter K, tulad ng pagsagot at pagtestigo talaga sa mga forms at entries ng alleged document. At matagal din na kinwestiyon nitong si Senator Judge Drilon, itong bank manager ng PS Bank Katipunan Branch, dahil nais nga niya malaman once and for all kung totoo nga ba o hindi, peke nga ba o hindi, itong mga dokumento. But one thing is for sure, as to the form, ay genuine, authentic. Ang sinabi nitong itong witness na yung entries daw ang peke. So, yun yung assertion, At syempre nakita rin natin dito na pinagsama yata into one document yung mismong 10 accounts kasama yung $5 at yung 5 peso na kung saan nagkaroon ng ruling ang Senate President na bagaman hindi pwedeng pag-usapan ng dollar accounts, pwedeng itakpan itong mga ito at pag-usapan ang peso accounts kung sino ang signatories, sino ang nag-authenticate ng loans ay ng accounts at marami pang iba. At nagkaroon din, Gio, towards the end na pagtatalo tungkol dito sa exceptions dito sa bank secrecy law. Last words from our panelists, unahin natin si Attorney Joey. Salamat, Cathy. Sa aking pananaw, yung mga nangyari ngayong araw ay hindi tungkol sa pag-usad ng paglilitis kung sa pag-aatras. Kasi kung mapapatunayan na peke ang mga dokumento, in a way para tayong aatras kasi sasabihin nga na yung mga ebidensyang nakuha mula dito sa peking dokumentong ito ay hindi pwedeng tanggapin bilang ebidensya. Ngayon, ang maganda sigurong nakuha natin sa pakikipanayam natin kay Senator Trillanes kamakailan lamang ay bilang isang senator judge, sa kanyang kaisipan, ang kanyang pagtanggap dito sa mga informasyon na nakuha na ay nasa kanyang kaisipan na, hindi na pwedeng mabura. So, ito ay nagpapatunay na ang ating prosesong pinagdadaanan ngayon ay hindi strictly
judicial process. It is a quasi-political and quasi-judicial process. Kasi kung i-apply natin yung striktong interpretasyon ng